paglubog ng Wolfpack sa Caribbean, sa kailaliman ng Caribbean Sea sa isang gabi, kung saan ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap. 3 Venezuelan submarines ang tahimik na bumabagtas sa ilalim ng tubig. Ang kanilang mga sonar screens ay nakatutok sa isang higanting anino sa ibabaw ng dagat. Ito ang United States Aircraft Carrier, isang simbolo ng kapangyarihan na nagkakahalaga ng $13 bilyong. Para sa mga Venezuelan captains, ito ang pagkakataong mabago ang kasaysayan ng naval warfare. Sila ay armado ng 42 torpedoes at may sapat na training para sa misyong ito. Ngunit ang hindi nila alam, sila ay pumasok na sa isang high-tech na bitan na hindi pa kailanman nasasaksihan sa kasaysayan. Ang susunod na 6 na oras ay magsisilbing aral sa lahat ng Navy sa buong mundo tungkol sa modernong teknolohiya. Ang operasyong ito ay tinawag ng Venezuela ng Operation Tridente Caribbean. Ito ay ang bunga ng mahigit 18 buwan na lihim na pagpaplano at intelligence gathering. Ang 3 Type 209 submarines na ginamit ay hindi pinili ng basta-basta mula sa kanilang fleet. Ang mga ito ay sumakatawan sa pinakamahusay na operational units mula sa iba't ibang naval districts. Bawat submarine ay mayroong 31 crew members na dumaan sa matinding pagsasanay. Ginamit nila ang mga advanced simulations para kabisaduhin ang bawat galaw ng isang US Carrier Strike Group. Pinag-aralan nila ang bilis ang formasyon at maging ang mga predictable patterns ng US Navy sa loob ng 5 taon. Ang kanilang konklusyon, ang mga American carriers ay madaling atakihin kapag sila ay nasa routine transit. Ngunit dito nagkamali ang Venezuelan Naval Command sa kanilang pagtataya. Ang intelligence failure ay hindi lamang nangyayari sa isang panig, kundi sa magkabilang panig ng labanan. Ang akala ng Venezuela ay sila ang nangangaso, ngunit sila na pala ang nakukulong sa isang invisible na hawla. Dito pumasok ang konsepto ng deception na hindi inasahan ng sinumang strategist sa rehiyon. Ang US Navy ay hindi lamang gumagamit ng mga barko para protektahan ang kanilang mga carrier. Sila ay gumagawa ng mga tinatawag na phantom carriers o mga peking target. Ang nakikita ng Venezuelan radar sa mga sandaling iyon ay hindi ang totoong target. Ito ay 3 WASP-class amphibious assault ships na naglalayag sa isang partikular na formasyon. Ang bawat isa sa mga barkong ito ay binago at nilagyan ng mga sopistikadong electronic warfare systems. Ang mga system na ito ay nagbo-broadcast ng eksaktong electromagnetic signature ng isang Nimitz-class carrier mula sa init ng makina hanggang sa radio frequency emissions. Lahat ay ginaya ng perpekto, habang ang mga submarines ay nakatutok sa decoy. Ang tunay na USS George H.W. Bush ay malayo sa lugar. Ito ay nasa layong 83 nautical miles at naglalayag sa ilalim ng tinatawag na MCON o Emission Control. Ibig sabihin, wala itong inilalabas na anumang signal na maaaring madetect ng kalaban. Ang teknolohiyang ito na tinatawag na signature spoofing ay napakamahal, umaabot sa $47 milyong bawat operasyon. Ngunit sa pananaw ng US Navy, ang halagang ito ay maliit kumpara sa impormasyong kanilang makukuha. Sa loob ng 4 na araw, hinayaan ng mga Amerikano na sundan ng mga submarines ang kanilang decoy. Habang nangyayari ito, ang lahat ng sensors ng US ay abala sa paggawa ng isang detalyadong mapa ng bawat galaw ng kalaban. Ang mga intelligence officers sa Pentagon ay nanonood sa real time, habang ang Venezuela ay nagpapadala ng mga encrypted attack orders. Ang hindi alam ng mga Venezuelan, ang kanilang mga codes ay nakrak na ng NSA 72 oras bago pa ang misyon. Ginamit ng US ang kanilang quantum computing breakpoints na partikular na idinisenyo para sa South American Naval Codes. Ang mga submarine captains ay kampante, iniisip nilang sila ang master of stealth sa ilalim ng dagat. Ngunit ang totoo, sila ay parang mga langgam na naglalakad sa isang web na ginawa ng artificial intelligence. Dito natin dapat suriin ang tinatawag na sensor web revolution sa modernong pakikidigma. Sa kasalukuyang panahon ng anti-submarine warfare o ASW ay hindi na nakadepende sa iisang barko o sonar. Ito ay isang synchronized network na binubuo ng daan-daang iba't ibang sensors na nag-uusap sa isa't isa. Ang bawat Pocho Poseidon aircraft na lumilipad sa itaas ay may dalang mahigit 100 sonobuoys. Ang bawat sonobuoy na ito ay nagkakahalaga ng $11,000 at nagsisilbing tenga sa ilalim ng dagat. Gumagawa sila ng tinatawag na acoustic fences na sumasakop sa daan-daang milya ng karagatan. Kasama rin sa network na ito ang mga Arleigh Burke destroyers na mayroong mga towed arrays. Ang mga towed arrays na ito
ay mga cable na umaabot sa 2,400 metro ang As the haba sa massive likod hull ng of the barko. Type 209 Sapat ang slides sensitivity silently nito past, para the marinig ang seabed ikot ng sensor propeller logs its ng signature. isang submarine mula sa Control, 40 sonar, we have nautical positive miles. contact on Sierra Kahit pa 2. magtago ang submarine sa Maintaining likod ng track. mga thermocline layers o mga layer ng tubig na may magkakaibang temperatura. Ngunit ang pinaka-revolusyonaryong bahagi ng network na ito ay ang mga Underwater Autonomous Vehicles o UUVs. Ang mga makinang ito ay kasing laki lamang ng mga torpedos, ngunit may kakayahang manatili sa ilalim ng dagat ng matagal. stability of the vessel Ipinwesto depends na heavily ang on mga this ito section of linggo the keel. bago But pa what man about the pumasok forward ang bulkhead, aircraft carrier Professor? sa rehiyon. Sila ay nakaupo sa ocean floor sa mga predetermined grids at tahimik na nakikinig sa bawat tunog. Bawat 6 na oras nagpapadala sila ng mga encrypted data burst sa mga satellites na nasa orbit. Ang mga Type 209 submarines ay walang kakayahang ma-detect ang mga silent watchers na ito dahil ang mga UUVs ay walang moving parts at hindi naglalabas ng anumang ingay o active sonar pings. Sa oras na nagsimulang lumapit ang Venezuelan Wolfpack, ang mga computer ng US The Navy thermocline ay layer mayroon bends ng the sonar 93% wave, creating accuracy a shadow sa zone where kanilang the galaw. submarine can Alam hide na ng mga undetected. Amerikano kung saan lulutang o saan pupunta ang mga submarine bago pa man magdesisyon ang kanilang mga kapitan. Dapat nating intindihin ang panganib na hinarap ng mga Venezuelan captains sa ilalim ng dagat. Hindi sila mga baguhan. Sinunod nila ang mga doktrinang napatunayang epektibo sa loob ng maraming dekada. Ang submarine warfare ay laging pabor sa mga nakatagong attacker dahil sa lawak ng karagatan. Ang mga crew na ito ay nagsanay pa sa Baltic waters kasama ang mga elite na German instructors. Natutunan nila kung paano gamitin ang thermal layers, kung saan ang temperatura ay nagpapabaluktot sa sonar waves. Gumagawa ito ng mga acoustic shadows o mga bulag na spot kung saan ang submarine ay nagiging invisible. Ang Type 209 submarines ay itinuturing na peak ng diesel-electric technology noong 1980s. Ang kanilang mga hulls ay nababalutan ng espesyal na rubber para sipsipin ang mga active sonar pings mula sa kalaban. Mayroon silang sapat na battery power para sa 72 oras na tahimik na paglalayag sa bilis na 4 na knots. Kabisado rin ng mga kapitan ang topology ng Caribbean seafloor mas mabuti pa kaysa sa ilang American navigators. Alam nila ang bawat ridge at bawat mud bottom na maaaring mag-scatter sa sonar returns ng mga Amerikano. Ginamit din nila ang ingay ng mga merchant vessels o mga barkong pangkomersyo bilang acoustic camouflage. Ang hilagang submarine ay gumamit ng thermocline sa lalim na 120 metro. Ang silangang submarine naman ay pumuwesto sa ilalim ng isang malaking tawa ng snapping shrimp. Ang kolektibong ingay ng mga hipon na ito ay lumilikha ng isang natural na biological sonar blanket. Ang timog na submarine naman ay sumiksik sa pagitan ng mga cargo ships para itago ang kanyang tunog. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap na ito, ang teknolohiya ng US Navy ay napatunayang mas superior. Ang sumunod na kaganapan ay ang tinatawag na simultaneous containment na hindi pa kailanman nagawa sa kasaysayan. Eksaktong alas 5:47 ng madaling araw ang bitag ay biglang nagsara. Sa loob lamang ng 8 minuto ang tatlong magkakahiwalay na submarines ay nahanap at na-corner. Ang Submarine 1 sa Hilaga ay biglang naramdaman ng pagtama ng active sonar mula sa iba't ibang direksyon. Ito ay isang tactic na tinatawag na acoustic bracketing na nagdudulot ng matinding kalituhan sa crew. Hindi na nila malaman kung aling barko ang pinakamalapit dahil sa dami ng echo na bumabalot sa kanila. Ang submarine to sa silangan ay nakatanggap ng pinakamalaking gulat sa kanilang buhay. Isang American nuclear attack submarine ang biglang nagping sa kanila mula sa layong 400 metro lamang. Ito ay isang posisyon na imposible sanang maabot ng hindi na-detect, ngunit nagawa ito ng US Navy. Ang Submarine 3 sa timog ay nakita ang kanilang tanging escape route na hinarangan ng isa pang American submarine. Bawat isa sa mga Venezuelan boats ay hinarap ang iba't ibang suppression tactics na sadyang pinili para sa kanila. Ginamit ang mga dipping sonar mula sa mga helicopters para sa mababaw na bahagi ng dagat sa Hilaga. Naglagay naman ng mga deep water sonobuoy barriers para sa submarine sa silangan. Ang mga weapons officers ng Venezuela ay hindi man lang makakuha ng tinatawag na firing solution. Ang paglock sa isang target ay nangangailangan ng stable positioning, ngunit pilit silang pinagalaw ng mga Amerikano. Dahil sa sunod-sunod na evasive maneuvers, ang kanilang mga baterya ay mabilis na naubos. Ang carbon dioxide scrubber sa loob ng mga submarines ay nahirapan ding linisin ng hangin. Dahil sa stress at takot, mas mabilis ang paghinga ng mga crew na nagpahirap sa life support systems ng barko. Ang kinalabasan ng insidenteng ito ay hindi na ilathala sa mga mainstream news outlets. Ngunit ang katotohanan ay ang tatlong submarines
ay sabay-sabay na lumutang sa ibabaw ng dagat. Naglabas sila ng mga white signal flags mula sa kanilang mga sails bilang tanda ng pagsuko sa ilalim ng international rules. Ang mga US destroyers ay nanatili sa layong 2 nautical miles habang minomonitor ang bawat kilos nila. Nagpadala ang US ng mga helicopters para kuhanan ng mga high-resolution photos ang bawat bahagi ng mga submarines. Ang aircraft carrier na kanilang hinahabol ay hindi man lang tumigil o nagbago ng kanyang direksyon, ni hindi ito naglunsad ng mga karagdagang aircraft dahil alam ng command na kontrolado na nila ang sitwasyon. Sa loob lamang ng 6 na oras, ang Venezuelan Naval Command ay nagputos ng agarang pag-atras. Ginamit nila ang cover story na nagkaroon lamang ng mechanical issues ang kanilang mga barko habang nag-iensayo. Ang mga kapitan na kasangkot sa operasyon ay agad na inalis sa serbisyo sa dagat at inilipat sa mga desk jobs. Dahil sila ay nasa international waters, walang legal na basihan ang US para pasukin o hulihin ang mga crew. Kaya naman ang ginawa ng US Navy ay escorted lamang sila hanggang sa maabot ang kanilang territorial boundaries. Pinanood sila ng mga Amerikano habang dahan-dahang naglalaho patungo sa kanilang mga base. Ngunit ang satellite surveillance sa mga sumunod na buwan ay may ibinunyag na nakakagulat na impormasyon. Ang 3 submarines ay nanatiling nakatali sa pantalan at hindi na muling lumabas sa loob ng 7 buwan. Sinasabi ng mga opisyal ng Venezuela na dumaan lamang ang mga ito sa scheduled maintenance. Ngunit para sa mga intelligence analysts, malinaw ang tunay na dahilan ng pananatili nila sa pantalan. Nagtanto ng Venezuelan Navy na ang kanilang buong submarine fleet ay wala ng silbi laban sa Amerika. Ang kanilang pinakamahusay na stealth tactics ay napatunayang parang laro lamang para sa mga sensor ng US. Ang mga submarines na ito ay kalaunan ay bumalik sa serbisyo, ngunit hindi na sila muling lumapit sa isang US carrier group. Ang US Navy ay patuloy na nagmomonitor ng mahigit 400 submarine contacts bawat buwan sa buong mundo. Karamihan sa mga engkwentrong ito ay nananatiling lihim at hindi kailanman malalaman ng publiko. Ngunit lahat sila ay sumusunod sa parehong mga hindi nakikitang alituntunin na naitatag noong gabing iyon. Sa kasalukuyan sa ilalim ng South China Sea, maaaring may isa pang katulad na senaryo na nagaganap. May mga kapitan na sinusubukan ang limitasyon ng kanilang teknolohiya laban sa isang invisible na kalaban. Dapat nating tandaan na ang naval dominance sa modernong panahon ay hindi na nasusukat sa dami ng kanyon. Ito ay labanan na kung sino ang may mas malinaw na paningin at mas mabilis na isipan. Sa ilalim ng dagat kung saan ang liwanag ay hindi nakakaabot ang impormasyon ay mas mahalaga kaysa sa ginto. At sa sistemang binuo ng United States Navy, ang kanilang sensor web ay tila nakikita ang lahat ng bagay. Ang bawat tunog, bawat panginginig ng tubig, at bawat desisyon ng kalaban ay nakatala sa kanilang mga servers. Ito ang realidad ng modernong undersea warfare. Isang tahimik na digmaan na walang humpay ang pag-unlad. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa iba't ibang panig ng mundo, ang aral ng Caribbean ay mananatiling sariwa. Huwag kailanman maliitin ang kakayahan ng isang superpower na protektahan ang kanyang pinakamahalagang asset. Ang Wolfpack na dating kinakatakutan ay naging mga biktima lamang ng isang mas malaking mangangaso. Ang karagatan ay malawak at puno ng misteryo, ngunit para sa mga may tamang teknolohiya, ito ay isang bukas na libro. Mag-iwan ang inyong opinyon tungkol sa teknolohiyang ito sa comment section sa ibaba. Salamat sa pakikinig sa pagsusuring ito tungkol sa naval warfare at modernong stealth operations. Manatiling nakasubaybay para sa mga susunod na ulat tungkol sa mga lihim na operasyon sa buong mundo.